Mines and Geosciences Bureau nagpatanid sa mga residentes na naka-star sa landslide-prone areas ngunya na padangadang na ang tag-uran. Nagpapatrol, Eric Baldo. Matapos ang El Nino phenomenon, piglalao man naman ang paglaog kan La Nina o labing pag-uran. Kung kaya ang Mines and Geosciences Bureau nagpatanid na sa mga residente na naka-star sa pamitisan ng Bulod asin sa mga landslide-prone areas. Posible subot na magkaigwa ng landslide kung magkakaigwa, sunod-sunod asin din pundong pag-uran sa panahon kan La Nina. Pero kung mangyari yan, makusog ang uran na matama and then ma-generate talaga yan. Sa Rehiyon Bicol, sigun si MGB, ang probinsya ng Catanduanes sa may halakaw na posibilidad na magkaigo ng landslide. Haros 70% ng lugar sa sinabit na probinsya ang landslide prone. Sa Albay, sigun sa MGB, dapat mag-ingat ang mga nasa pamitisan kan mayon sa posibleng paghuros pa kan mga natatada pang mga lahar. Itong mga area na pig-consider na i-relocate, dapat tukuyanan mo yan, harungan, and then basihan kan MGB sa deklarasyon na ini ang geohazard map. Sa ngunyan, pigtatapos na nindang magibuan mga mapa para maidistribute naman sa mga gobyerno lokal. Eric Baldo, Patrol kan Pilipino. Pagpalawig kan termino kan paretiro ng presidente kan Camarines Sur Polytechnic Colleges, pigo question ngunyan ang kanagkapirang personahes mismo kan eskwelahan. Nagpapatrol, Kate De La Vieres. Prominente ngunyan sa prentera kan Camarines Sur Polytechnic Colleges Naga Campus ang mga banner asin poster na ini. Mensahe ang higot na pagkontra sa pinalawig na termino ni Dr. Monsito Ilarde, presidente kan institusyon. Mga parutukdo asin iba pang personalis kan eskwelahan ang mismong promotor kan petisyon. Sa mo pong pinagrereklamo niya na magbaba naman po sa pwesto si Dr. Ilarde, gusto naman po ng bagong administrador. Dismayado ang mga ini sa patong-patong subot na kontrobersiya durante kan 5 taon na paninirbihan ni Ilarde. Saro kaini, ang basang subot na pagpagabakan ipinatugdok na kapilya na rinibayan nin panibagong edifisyo. Ched subot ang nagtugot sa pagtinirpwesto ni Ilarde na dapat subot retirado ng ngunyan na Hunyo. Nalas ang mga paratukdo kunta numayo pang napipili sa apat na nagsumitir nin aplikasyon sa pwesto. Ang term nga dahil naka 2 terms na siya, kasuhapon tapos na po ang term niya. Since namayo pong na-elect na bagong presidente, ang gusto pong sabihong dapat mag-appoint na po ng bagong OIC. Bukas ang ABS-CBN News sa anumang pahayag ni Ilarde na pirang beses namang pinurmaran hagadan lado kan news team. Kate De La Vieres, Patrol kan Pilipino. Magkakasunod na pangahabon sa syudad ni Naga nanutaran ngunya na semana. Nanutaran sa syudad ni Naga ang magkakasunod naman na pangaatakin mga parahabon sa nagkapirang residentes asin mga negosyante ngunya na semana. Alas 8:30 Lunes na banggi, 4 na armadong kalalakihan ang nagpurbar manlaog sa computer shop na ini. 2 persona ang nakulugan asin pinaputukan man ang service vehicle kan shop. Sarong basyonin bala na recover. Bandang alas 2 naman kasugmang maagahon, sarong rice retailer anako ananin 7 sako nin bagas na nagkakantidad 12,000 pesos, pati timbangan dai pinaligtas. Parehong oras man kasugma, sarong residente kan Villa Karangahan sa San Felipe ang swerteng nakasalbar, kan paputukanin kalibre 45 badil. Nakuha ang 2,500 pesos na kwarta kan biktima. Pinakahuri, ang pangahabon sa Metroville Sabang, bandang alauna kasubagong maagahon. Nakaipsot ang mga kagibo, matapos tangkason ang 4 na glass jealousy sa likod na porsyon kan harong ni Richelda Rehinales. Kantidad 8,700 pesos ang nakuha kan mga ini. Suspect sa serye nin panghaabon sa syudad ni Naga nasa wanted list kan PNP. Pulis liwat nagpatanid sa publiko kontra sa mararaot na elementos katakudgan burukasan klase. Ini ang retrato ni Urbano Seda na sigun sa pulis, pusikit na parahabon asin responsable sa serye nin robbery hold-up sa syudad ni Naga ngunya na semana. Positibong nabisto si Seda kan sarong biktima sa Rugs Gallery Kanaga PNP. Dating luwas laog na subuot si Seda sa karsel. Problemado ang otoridad kung paano matatimingan si Seda, urog ng bagito subuot ngunyan ang kadaklan sa mga nakadetalyeng pulis. We cannot blame the law enforcers, the PNP, because they are there sa Sendang Beat para mag-protect, magbantay, mag-prevent yung crime.
An kapabayaan man kan mga biktima sa insidente an pigtutungkusan kan pulis. Natatawan kaya subuot nin oportunidad an mararaot na elementos kundi magiging rigmat sa palibot. Di kita maging kampante perme na day man ako ma-hold up, day man ako mahabon, day man na mayo man mangyayari. Sa panahon ni talagang ang krisis, talagang kadako sa tuyang mga kababayan talagang they're taking opportunity na itong pinakamadali sa pagining illegal na gibo. Pigahalat na sanaan mandamiento de aresto kiseda, tangani dagos ining mapasakamot liwat kan otoridad. Sigo naman sa naga PNP, pangangaipo katakod kan burukasan kan klase an posibleng rason, kan liwat pag-atake, kan iba pang mga parahabon. Filming water service interruption sa Daragalbay dahilan subot kan pagkaraot kan generator set. Nagpapatrol Eric Baldo. Balik na sa normal ang supply kan tubig sa Daragalbay matapos na mawaray ni ninharos 5 oras kasudma. Sigun sa manhamiento kan Daraga Water District dahilan ini kan pagkaraot kan sa indang generator set sa Budja Water Source. Day pasubot sinda ning koneksyon ng kuryente sa indang water source kun kaya apektado ang supply kan tubig kun maraot ang generator set. Kaya pag talagang day nag-andaran sa tuyang bumba, madali uniyan mamati kan sa tuyang mga konsumidores digdi sa sentro. Balik man sa normal ang supply kan tubig, nag-aagrang pa ang ibang konsumidor. Sa harong na ini sa Barangay Maruroy sa Daraga Albay, maluyan supply ng tubig. Day talagang tubig. Magpunsa kanina day talagang tubig. Pero nga 5 o'clock ay 5 maaga iwan tubig. Pero pag another 7 na, day ng tubig. Kasi nga may pabalik. Sa ngunyan, plano naman kan manhamiento kan dawat na maghanap pa ni sa rupang water source para maragdagan pa ang supply ng tubig sa Daraga. Eric Baldo, Patrol kan Pilipino. Rooftop vegetable plantation, probadong epektibong pambawas init kan panahon. Ini kaya ang ginibukan BJMP Daet, tangani babawasan ng init na nai-eksperyensya kan mga detenido sa laog kan karsel. Nagpapatrol Kate De La Viere. Doble aratas ang mate kan 115 inmates munyan kan BJMP Daet Camarines Norte. Apwera sa surusuan na sa karsel, mateng-mate pa napekto kan init kan panahon. Antes pa man ang pagbutuaan ni man lain-lain na kamate ang dulot kay ni, naisipan ka na hensya ang rooftop vegetable plantation. Tulong bulan ng pigmamantinir ini kan BJMP Daet na sigun sa jail warden, epektibo ng gad na nakabawas kan temperatura sa karsel. At least to lessen the illnesses na nakukos ng sobrang init, ito yung naging plano namin na kahit papano malagyan namin ng tanim dito sa ibabaw para malesen yung heat na pupunta sa mga cells. Mga gulay asin prutas siring kan sitaw, okra, munggo, batag asin lemon ang kadaklan na itinanong digdi. Igwaman pananum arong kan oregano asin java mint na epektibo kontra sipon asin abo. Yung kanyang gardener doon, si Mr. Ogie Balbaran, ang tumulong para maisakatuparan itong rooftop gardening. Mga lumang sako, alang nabunot asin organic fertilizer sa naan ginamit digdi, laom an marhay na ani kada tulong bulan. Pwedeng magsilbi po itong example para sa ibang mga, kahit mga bahay na maliliit lang na slab yung bubong nila, na hindi pala imposible na pwede nating taniman yung ibabaw kahit napakainit. Parte man subutan proyektong ini kan El Nino Mitigation Program kan ahensya. Kate De La Viere, Patrol kan Pilipino, Daet Camarines Norte. Asin mga Filipino wakeboarders nagpatiribayan sa 5th Philippine Wakeboard Nationals. Ini asin iba pang mga bareta sa pagbabalik na kan TV Patrol Bicol.